Pastor Vernon J. Viana. Yan, magandang hapon po. Magandang araw po sa lahat. Great day po. Ayan, at happy Mother's Day po sa ating po mga nanay. Naku, may katabi ka pong nanay dyan. Sabi mo, asawa mo, sabi mo, Happy Mother's Day. Okay, sige po. Parang hindi naman happy yung Mother's Day. Okay, pwede ba natin palakpakan ng Lord sa buhay ng ating po mga nanay? Yan. Yan. We honor po, no? We appreciate you po, no? And we thank you po sa inyo pong sakripisyo para po sa amin. And mamaya po, we'll be celebrating that, no? Meron po tayong bahagi doon. But for now po, meron akong tanong bago ako magtuloy. Sino po rito, nakaranas ko po sa iyong buhay na minsan tinanong mo, Lord, nandyan ka ba? Alam mo yon, yung sa kabila ng katapatan mo, sa kabila ng iyong ginagawa na nagpipray ka, nagtatapat ka, naglilingkod ka sa Lord, naglilid ka ng cell group mo, ginagawa mo yung bahagi mo doon sa ministry, ginagawa mo may buong katapatan yung bahagi mo sa iyong pamilya, na alam mo utos ng Panginoon. Pero sa kabila nun, kabaliktaran yung nangyayari doon sa ine-expect mo. At there are times that you question, Lord, andyan ka ba? Lord, totoo ka ba? And if you're that person, that maaaring nagre-resonate sa'yo, yung mga katagang yon, sa oras na ito, bago tayo magtuloy, no? Kasi yung topic natin ngayon is all about faith, but it talks about doubt. Ito yung series natin, when faith feels fragile. When our faith feels fragile, na para bang andyan lang, andaling mabasag, masira. Pero paano yung doubt can draw you closer to God? And if you are here, you are that person na nagda-doubt ka, andyan ba si Lord? Lord, totoo ba yung pangako mo? If you're that person, this word is for you. Okay? Pwede bang taas yung kamay, yung aamin, meron kang time na ganon? Taas yung kamay, taas yung kamay. Akala ko ako lang, marami pala tayo. Okay, sabi sa tabi mo, buti nandito ka pa rin. Right, buti nandito ka pa rin. Okay? So, bago tayo magtuloy, can we just have this declaration? Now, if you have your Bibles po, grab hold of your physical Bible, your Bible app, at i-declare po natin to. Ready? On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I can have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Father God, we come before you, God. Patuloy po na sa oras na ito, amin pong inilalapit yung aming mga puso. And Lord, grant us, Lord, an honest spirit na aaminin na merong mali sa aming buhay so that pwede nyo po kaming maayos. Na Lord, aminin namin na may mga tanong kami na hindi masagot. May mga pagkakataon, Lord, na nagdududa po kami. Pero Lord, nagpapasalamat po kami dahil alam namin kailanman, dun sa aming pagiging open, tanggap niyo po kami, O Diyos. At walang anumang bagay sa inyo na hindi niyo kaya dun sa mga takot po namin. And sa oras po nito, Panginoon, hingi po namin na mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Gamitin niyo lang po akong instrumento. Huwag niyo pong hayaan ako lang yung magsasalita, Panginoon, dahil yung salita ko, hanggang lupa lang po yun, saglit lang po yun. Pero yung salita po na mula sa inyo, ito po'y makapangyarihan at magdadala ng pagbabago. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makita na yung mga panahon na kami nagdududa,
na ito ay hindi po kalaban o ng aming pananampalataya, kundi ito po ay daan para kami ay lalong lumalim na magtiwala sa inyo. Bigyan niyo po kami ng inyong biyaya na patuloy na umasa sa inyo, patuloy na makinig sa inyo, at maniwala sa inyo muli. Salamat po. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name. And Agasi po say, Amen, Amen. If you're that person na nandito ka ngayon, may mga tanong ka, Lord, bakit ganito? May mga ganon, no? Taas uli yung kamay, may mga, Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Taas yung kamay, mga, Lord, andyan ba? Okay. So, mukhang tayong lahat. Tama po. Okay. Yung nagtatanong ka, Lord, bakit nyo hinayaan to na magkasakit? Actually, those were my questions nung sa buhay po ng ating late Pastora Jo. Yun yung mga tanong ko, Lord, bakit sa kabila nung kanyang katapatan, nung kanyang kasipagan sa paglilingkod sa inyo, bakit siya nagkasakit? At hindi lang nagkasakit eventually, bakit nyo hinayaan na siya po ay mamatay? No, na siya po ay matulog na po, no? Hindi na namin makasama. Alam mo yun, yung merong pagkakataon na, Lord, nagpipray ka pero walang sagot. O kaya ang matindi pa, kabaliktaran yung nangyayari sa kabila ng prayer mo. Na minsan, bakit, Lord, parang mag-isa na lang ako na ginagawa ko yung lahat? Parang wala ka naman dyan sa tabi ko. Lalo po yung mga nanay, andyan ba yung mga nanay? May mga ganun po, no? May mga pagkakataon na para bang galing sila sa labas, nagtrabaho si tatay, mga bata, nag-aral. Pag uwi sa bahay, hindi na-appreciate yung anumang ginagawa mo sa bahay. Ang tingin pa, parang wala kang ginagawa. And at times, we doubt, we question the Lord. At minsan, nagpupunta tayo sa church, di ba? Pag binati mo, oh, kumusta na kayo? No, andun yung mga ngiti, ang ganda ng kamay, di ba? Pero deep inside, you're asking, Lord, nasaan ka? Nasaan ka? At ngayon po, maging totoo po tayo. Totoo lang po, minsan po, yung pananampalataya, minsan para bang, alam niyo, parang malabo. Na parang, sino nakapunta na po sa Tagaytay? Or Baguio, di ba? May pagkakataon po, pag foggy, hindi mo makita yung bundok sa kabila. O kaya even pag matindi talaga, I experienced this nung ako po ay, nung binata pa po ako, no, talagang malamig na malamig pa po, hindi katulad sa panahon natin ngayon. Yung nagda-drive po ako, ang kita ko lang po hanggang doon sa aircon. Ganun lang po, no? Parang mga 5 meters away. Ganun lang. Das after noon, wala na, hindi mo na makita. Nakakatakot, tama po, kasi parang bangin na ba yung nandun? Okay, baka mamaya meron ng sasakyan doon o may tao ka ng masasagasaan. It's very dangerous at very uneasy pag ganun yung sitwasyon. Pero I just want to tell everyone na kung ikaw man ay nandun sa bahagi na ikaw ay nagdududa, yung duda po ay hindi kalaban. Doubt is never an enemy of our faith. No, hindi po enemy ng faith natin yung doubt. But perhaps po, sometimes, at times, and most of the time, yung duda po natin is the doorway to a deeper and more meaningful faith. Ito po ay way para lalo tayong lumalim sa pananampalataya. It's a doorway for us to come to know the Lord Jesus Christ. At kapatid, kung ikaw ay nandito ngayon, nandito ka ngayon at sabi mo, Lord, nandyan ka ba? Na parang kanina nung kumamay ka sa akin, ay, kamusta? Okay lang po, Pastor. Pero deep inside, andun yung iyong challenge, andun yung battle mo sa loob na may mga doubts ka sa puso. And if you're that person, I just want to tell you, hindi lang ikaw yon. Even
the heroes sa Bible, sila rin nakaranas niyan. Tignan niyo po, no? Okay, kung ikaw yung nandun na, Lord, totoo? Lord, talaga bang ganyan? Talaga bang andyan ka? At Lord, bakit ganito sa kabila ng ganun? Tingnan niyo po if you can relate to them, tingnan niyo po si Sarah, si Abraham. Pinangakuan sila ng Lord nung 75 years old si Abraham, gagawin kitang ama ng maraming bansa. 25 years, wala pa. Hindi dumating yon. At dumating yung time that God promised them. Nagkamali po sila ng desisyon dyan, kaya huwag tayong magmamadali. Pag nangako yung Panginoon, huwag magmamadali. Tunay po, pag yayamanin ka ng Lord, tunay po, pararamihin ka ng Lord, pero huwag kang magmamadali. Okay? Kasi madalas ang nagmamadali, nagkakamali. Ang hindi makapaghintay, nagiging tatay. Ang hindi makatiis, nabubuntis. Okay? Mga kabataan, andyan ba kayo? Okay. So, kasi nung nagmadali sila, di ba si Hagar? Di ba? Si Hagar ngayon, nanganak ng Ishmael. Ngayon po, hanggang ngayon, ang bansang Israel, sila po ang kalaban po nila ay yung lahi po ni Ishmael na bunga ng pagmamadali. Kaya sa panahon ng doubt, piliin pa rin po natin na sumunod sa Panginoon. Sa kabila ng tingin natin, hindi totoo yung pangako ng Lord, piliin pa rin po natin na magtiwala sa sinabi niya. Piliin pa rin natin na lumakad sa katuwiran. Piliin pa rin natin na maghintay. Tama po ba? No, hindi na natin pupuntahin yung mga verses, but andyan po. At yung mga Israelita po, sabi nila, Lord, may mga ginawa kayong milagro, pero ano nangyari? Bumabaliktad na naman po sila. Sumasamba na naman po sila sa iba. Sa kabila ng milagrong nakita nila, grabe, 10 plagues pinadala ng Diyos para lang palayain sila. Pero sa kabila po nun, nagduda pa rin sila sa Diyos. Tama, pinili pa rin nilang sumamba sila dun sa golden calf kesa sa Diyos na hindi nila nakita pero nagpalaya sa kanila. Right? At dahil doon, nagalit yung Diyos sa kanila. Si Gideon po, nung sinabihan ng Panginoon, nung tinawag ng Lord si Gideon, we know Gideon 300, actually si Gideon po, siya yung pinakamahina sa lahat. Nung tinawag siya ng Panginoon, nandun po siya sa pisaan ng ubas, andun siya nagtatago, nagigiik po siya ng trigo para sa kanyang pamilya. At nung natagpuan siya ng anghel doon, doon siya natagpuan, at ang sabi sa kanya, tinawag siyang matapang na bayani. Sumasayo ang Diyos. Matapang na bayani. At ang sabi doon, kasama niyo ang Diyos. Ang tanong niya, kung talagang kasama namin ang Diyos, bakit ganito nangyari sa Israel? Bakit ganito yung mga Midyanita, napakarami nila, sinakop na kami? At alam niyo po, si Gideon, siya yung pinakamahina sa lahat ng mahina. Kasi po yung lahi nila yung pinakamahina, at si Gideon sa kanilang lahi, doon sa 12 tribes, siya yung pinakamahina. Pero siya yung ginamit ng Diyos. Kaya gusto ko po mangusap doon sa mga nandito ngayon, tingin mo, ikaw na yung pinakamahina at ikaw yung hindi pwedeng magamit ng Diyos dahil wala kang kakayanan sa iyong tingin. Pero gusto ko sabihin sa iyo, dahil sa kasama mo yung Panginoon, malaking mga bagay ang pwedeng mangyari. Andiyan ba kayo? Gusto ko ulitin. Doon sa tingin mo, pinakamahina ka na at ikaw yung pinakamahina sa lahat ng mahina. Gusto kong sabihin sa iyo, si Gideon ang ginamit ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan ng panahon na yon. Amen? Kaya ibig sabihin, ikaw ay pwede rin gamitin ng Diyos gumawa ng malaking bagay dahil ikaw, ay nandun sa presensya ng Panginoon. Yung presensya ng Lord nasa sa iyo. Amen. And just like Gideon, pwedeng gamitin ng Lord. Pero sa kabila nun, he has doubts. Sumunod si John the Baptist. Alam niyo ba si John the Baptist? Siya po ay, alam niyo, sinabi ni Jesus, siya yung isa sa pinakamatinding propeta na nabuhay sa daigdig. But siya po yung may sabi na, darating si Jesus, nung simula, ang sabi niya, ayan ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero alam niyo po, may mga nangyari, nakulong si John the Baptist. At nung siya po ay nakulong, ano pong ginawa niya? Kinausap niya yung kanyang mga disciples,
pinapunta niya kay Jesus at nagtanong, kayo na po ba yung tagapagligtas o maghihintay pa po kami? He had doubts, though he was the greatest prophet according to Jesus Christ. Pero alam niyo po, nag-doubt din po siya. And si Thomas, ganun din po. Disciple na ng Lord to. Araw-araw, for 3.5 years, kasama niya si Jesus, nakita niya yung lahat ng milagro, narinig niya yung lahat ng mga teaching. Pero, at siya po yung nagsabi rin, hanggang kamatayan, sasamahan niya yung Lord. Pero siya rin yung nagsabi, na nung nakita ang Panginoon, nung dumating ang Lord, nung siya'y nabuhay namang muli, siya rin yung nagsabi, kaya nga po kilala siya, Thomas the Doubter. Ano po yung sabihin? Thomas na nag-aalinlangan, na nagdududa. Bakit po? Kasi siya po yung nagduda nung sinabi ng mga alagad na buhay siya, nakita namin siya. Nabuhay siyang muli. Kaya lang, the problem is, wala po kasi siya noong mga panahon na yon. Matthew, tingnan niyo po to. In Matthew 28:16-17, tingnan niyo po ito, very powerful tong verse na to. Why? Tingnan niyo po, yung 11 disciples, of course, wala na yung isa, nagpakamatay na si Judas, to the mountain where Jesus had told them to go. Sumusunod naman po, disciple pa rin. At tingnan niyo yung verse 17, when they saw Him, nakita nila si Jesus, they worship Him, but some doubted. Meron pala pong disciple si Lord na ang pangalan ay Sam. Nagjo-joke si pastor, ba't di po kayo tumatawa? Hindi po talaga ako marunong mag-joke. Okay. Si Sam po nag-doubt. Some disciples doubt. Ibig sabihin, hindi lang po isa. Marami sila. Na sa kabila ng, alam nila si Jesus yung King, alam nila si Jesus yung King of Kings, yung Lord of Lords, yung Savior. Dahil kaya nga po sila nag-worship, kaya nga sila pumunta, sumunod. Pero sa kabila po noon, na kanilang pagsamba sa Panginoon, meron silang doubt. Ibig sabihin, kahit kanina, alam mo, si Lord talaga yung King of Kings, Lord of Lords, nagsumasamba kanina ng totoo. But there are still questions in us na nagsasabi, totoo ba talaga, Lord? Andiyan ka ba talaga para sa amin? At sabi mo sa katabi mo, okay lang yan, naiintindihan ka ni Lord. Alam niyo po, yung 12, actually itong 11 na lang na to, 11 na lang po siya, no, nagpakamatay na po si Judas. Sila po yung MVP sa Kingdom of God. Kumbaga kung merong papadala si Lord na purse, no, sa basketball, purse 5, kasali itong mga to. Bakit? Kasi ito yung mga matitindi, ito yung mga talagang kitang-kita nila kung anong ginawa ng Lord, at ito yung mga talagang close kay Lord. Ito yung nagsabi, hanggang kamatayan, sasamahan namin kayo. But still, there are those who doubted. Verse 18-20, ito po yung panglaban sa doubt. Then Jesus came to them and said, tingnan niyo po, alam ni Lord nagda-doubt sila. Alam ni Lord yung heart nila, ako yung Panginoon nila, ako yung Lord nila, ako yung tagapagligtas nila. Alam ni Lord, alam ba ni Lord na nagdududa sila, nakalagay sa Scripture. Pero tignan niyo po anong sabi ng Scripture, ano yung sagot ng Lord, paano sila hinarap ng Panginoon. Pinagalitan ba sila? Kayo mo talaga 3.5 years. 3.5 years. Araw-araw. Nakita niyo lahat ng milagro. Gumanon ba si Lord? Narinig niyo lahat ng mga teachings ko. Hindi pa ba kayo talaga Hindi ganon. Ano sabi lang ng Lord? Nilapitan sila ng Panginoon. At ano sabi ng Lord? All authority in heaven and on earth has been given to me. Ang dala sinabi ng Lord, lahat ng authority sa langit at sa lupa, binigay na sa akin. Kapatid, for you to overcome your doubt, kailangan malinaw sa iyo na all authority in heaven and on earth has been given to the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin?
tanggalin natin yung control sa ating buhay. That's also a reason for us to doubt because we take control of things kahit hindi naman plano ng Panginoon. Ang ganda ng shinare ng kapatid kanina ni Lane na hinihingi niya sa Lord, makakilala niya lalo ang Panginoon, yung panahon na yun, binasag siya ng Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan natin munang basagin tayo ng Panginoon for us to come to know the Lord deeper sa buhay po natin. Kailangan natin makaranas ng mga situations of doubt. Yung tatanungin mo, Lord, andyan ka ba? So that we can acknowledge na siya talaga yon. Just like Jesus Christ. Nung siya'y binuhay namang muli, talking about resurrection na diniscuss natin nung mga nakaraan, na ano po, si Jesus po, yung kanyang pagkabuhay namang muli, it's just a result of His complete and total surrender. Nung sinabi niyang, kung pwede lang alisin niyo yung saro ng paghirap sa aking harapan, pero wag yung kalooban ko yung mangyari, kundi yung kalooban niyo. Nung time na yon, He made 100% surrender. 100% commitment. Kasi kung 99.9 hindi yan commitment, kung 99.9 hindi yan surrender, ang tawag dyan safeguard. Amen. Naanako niyo po ako, nagjo-joke si pastor, hindi na naman tumatawa yung katabi mo. Seryoso na naman. Hindi ko alam talaga kung yung joke ko, yung katabi mo hindi nag-devotion kanina. Hindi niya magets yung joke ko. Okay. Yung surrender po kasi, it takes 100%, not just a portion. And tignan niyo po, if you acknowledge that Jesus has all authority in heaven and on earth, kinausap niya, nagda-doubt sila, pero sinabi niya, lahat ng kapamahalaan nilagay na sa akin sa langit at sa lupa. At ang verse 19, tignan niyo po, hindi sila sinabihan ng Panginoon na hindi ko ina-acknowledge yung duda niyo. Ina-acknowledge ng Lord yon. Sa lupa, hindi niya sinansala yung mga disciples. Bagkus pinakilala niya kung sino siya, ni-reiterate niya kung sino siya, ano yung kapangyarihan niya. And in verse 19, binabalik sila doon sa kanilang assignment. Binabalik sa assignment. Ibig sabihin, sa kabila ng doubt mo, focus on what God told you to do. Gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Piliin mo pa rin sumunod sa Kanya. Ang sabi ng Lord, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Grabe! Biri mo, nagda-doubt na yung mga tao, inutusan pa. Kasi yun ang solusyon pag ikay nagdududa. Gawin mo pa rin kung ano yung dapat mong gawin. Amen. And verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Kapatid, for you to overcome yung anumang situation na meron ka, kailangan mo ng presensya ng Diyos. And it is only the presence of God that will change everything in your life. Yung duda natin, mawawala lahat because sumusunod tayo sa Panginoon. At alam natin, pag sumusunod tayo sa Lord, pag inuuna natin ang Panginoon, kailanman hindi niya tayo ihuhuli. And all God's people say, Amen. Kaya po, napakahalaga na sundin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa kabila ng mga doubts natin. Hindi sila kinonfront ng Lord. Bagkus in-acknowledge ng Lord na sila'y nagdududa. Pero inulit lang ng Panginoon, ako yung katastasan sa lahat. At ang sabi niya, gawin niyo kung ano yung dapat niyong gawin. Win this world. Sa kabila na nagdududa, piliin pa rin nating sumunod. At sa kabila ng duda, sumunod tayo, gawin natin yung dapat nating gawin, kasi yun yung pagkakataon na tayo ay lalakad sa kalooban ng Lord. At alam natin, pag lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, alam natin hindi tayo nagkakamali. Amen? At alam natin, merong tulong ang langit sa mga lumalakad sa kalooban niya. Bakit? Kasi ang pangako niya, I am with you always. Sabi sa katabi mo, always. Hanggang sa dulo ng wakas. Hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang sa dulo ng panahon. Sabihin, ang Panginoon, all eternity, sasamahan tayo ng Panginoon if we will abide by Him. Kahit na meron tayong doubts, piliin nating sumunod. Sabi sa tabi mo, balik lang. Sabi sa tabi mo, kung nagtaas ng kamay kanina, sabi mo, gawin mo lang yung pinapagawa sa'yo.
And for us to acknowledge, kailan yung mga time, bakit tayo nagkakaroon ng doubt? Tignan niyo po to, may tatlong bagay. Unang-una, we doubt, no, minsan nagki-creep in yung doubt. Una po, bakit? Because we have questions we can't answer. May mga tanong tayong hindi natin masagot. Bigyan ko kayo ng ilang tanong. Ewan ko kung masagot nyo. Bakit ang taba ng barbecue ay nasa dulo, wala sa unahan? May sagot? Hindi ko masasagot. Hindi ko rin alam kung bakit. Ito, bakit ang building, tinawag na building, gayong nakatayo na yung building? Napaisip din kayo, no? Bakit tinawag na building kung nakatayo na yung building? Are you building a building? Or yung building ay nakatayo na? Alam niyo po, dumating ako doon sa time that I had doubts. Why? When I can't answer yung question na bakit yung nanay ko sa kabila ng kanyang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, nagkasakit siya. I had this question na, Lord, bakit sa kabila ng katapatan ng aking ina, sa kabila ng kanyang pagsunod sa inyo, sa kabila ng kanyang sakripisyo, yun ang namatay siya. Nagkasakit siya at namatay. I don't know, maybe for some, meron po rito nagtatanong ka, Panginoon, sa kabila ng aking ginagawa sa inyo. Di ba meron ganun? Tinanong Lord, bakit kung kailan pa ako naglilingkod sa Diyos? Bakit kung kailan pa ako nag-lead ng cell? Bakit kung kailan pa ako nagsimula na lumalim sa Panginoon? Bakit pa nangyari yung mga pagkakataong ito? And if you're that person at nagre-resonate sa iyo yung mga salitang yon, I want to tell you, ito yung mga reason that's why we doubt. May mga tanong talagang sadya sa buhay na walang sagot. Nasaan si Crispin at Basilio? Hindi natin masasagot. Nakakabaliw yan pag inisip mo. Amen? May mga tanong na sadyang hindi masagot. Pero totoo lang, hindi po ibig sabihin nun, hindi na tayo kayang unawain ng Diyos. Hindi na tayo mahal ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos at naintindihan niya po tayo. Panginoon, bakit hindi niyo po ako pinagaling? Panginoon, bakit hindi niyo po tinutugon yung aking panalangin? Panginoon, bakit po nangyari ito? Pangalawa, if you're writing down notes, sulat niyo po ito. Bakit po tayo nakakaranas, no? Bakit tayo nagdududa? Because we face situations that seem unfair. May mga situations tayo na, alam niyo yun, tingin natin parang lugi tayo, talo tayo. Ano yun? Panginoon, bakit, di ba mapagmahal kayo? Bakit sa kabila ng aking pagtatapat, sa aking paglilingkod, bakit sa ginagawa kong pagtitiwala sa inyo, Panginoon, bakit ganito pa ang nangyari? Nandito ba kayo talaga? Kaya ba talaga ng isang mapagmahal na Diyos? Bakit ganito yung nangyayari? Andyan po ba talaga kayo? And third, we experience hurts we can't resolve. Of course, alam natin, pag tayo na hurt, ang magpapagaling lang po sa atin, ano? Pinag-usapan natin noong nakaraan, we confess it to God. And we confess it sa ating mga kapatid. Kasi we confess it to God for us to be forgiven, para tayo malinis. And we confess it sa ating brothers and sisters, accountable people, kay cell leader, kay pastor. Why we confess it? For us to be healed. Kaya pala napakahalaga po na tayo po merong community, meron tayong small group. Kaya kung kayo po ay hindi pa bahagi ng small group, I encourage you to join a small group or a cell group. No, kasi po napakahalaga po niyan. Bakit? There are times na hindi talaga ma-resolve unless we ask God for forgiveness and we open ourselves and make ourselves vulnerable doon sa mga accountable people na nasa paligid po natin na ginagamit ng Lord. Diyan po yung sasabihin natin, Lord, kung talagang close kayo, bakit ganito yung nararamdaman ko? Parang mag-isa ako. At Lord, matindi pa,
Lord, yung church na alam ko nagmamahal, gagamitin ninyo para magmahal, bakit ganon? Sila pa yung sumakit, nagdulot ng sakit sa puso ko. Hindi ko rin po maintindihan yung sagot dyan sa tanong na yan. Pero of course, there are times na maaring sa atin, sa discipleship, meron talagang sasabihin. Maaring si pastor, may sabihin ako dito sa pulpito, or even pag nag-usap po tayo, ang goal ko lang po ay para maituwid kayo. Hindi po para manakit. Pero minsan, ano yung dating? Dahil sa meron ka ng sugat, kahit gamot yun. Para lang yung alcohol, di ba? Yung alcohol, alam niyo alcohol? Minsan naglagay ka alcohol, di ba? Ang sarap, refreshing, di ba? Pero minsan naglagay ka ng alcohol, parang, Bakit? Ba't masakit? Dati namang refreshing. Kasi merong sugat. Are you listening? Let's check ourselves then. Baka meron naman tayong sugat, kaya tayo iba dating sa atin. Kasi meron ako nakausap after ng preaching, nagsalita siya. Sabi niya, Pastor, alam nyo, bago lang po siya sa church, no? Sabi niya, Pastor, alam nyo, lahat nung tinuro nyo doon sa pulpito, lahat yun ako. Sabi ko, wala po akong alam tungkol sa inyo. No? Wala po nagkwento sa akin. Wala po akong idea na nangyayari sa buhay nyo. Pero sabi niya, lahat yung sinabi nyo, Pastor, ako talaga yun. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Di ba? Pero meron naman, nasaktan. Pero siya tuwang-tuwa, Pastor, tuwang-tuwa ako, Pastor. Lahat ng sinabi nyo, ako talaga yun. And salamat sa Panginoon, ginamit kayo para magsalita sa akin. Pero mayroong isang side naman. Ano sinasabi? Ako na naman, ako na naman, ako na naman. Kasi po ganun ako noon. No, ako na naman ang topic ni Pastor, ni Mami, ako na naman topic ni Daddy. Kaya ganun. Pero nung hindi na ako yun, tumatawa na ako. Sabi ko, sino kaya yung pinapatamaan ni Mami at ni Daddy? Tumitingin na ako sa paligid, di ba? O, di ba? Kung ginagawa mo pa, masasaktan ka talaga. Pero kung sinuko mo na yon, masaya ka na ngayon. Amen? Tama po ba mga kapatid? No, kaya lang, ito po talaga yun. May mga experiences tayo na nasaktan po tayo, na-offend tayo. Kaya po tayo nagkakaroon ng doubt. Talaga ba ganun ang church? Bakit yung pastor na yun? Lahat na lang ng sinabi niya, ako yun. Pinatamaan na naman, pinulpito na naman ako ni pastor. Meron akong nakitang isang mug, no? Nakalagay dun sa mug, kay pang pastor, beware or warning, no? Anything you say and do will be used against you in the pulpit. Sabi na gagamitin sa sermon ni pastor. Okay? Hindi po naman ganoon. Pero ginagamit ni pastor, hindi ko nalang binabanggit yung pangalan. Pero para sa lahat po yun. Okay ba yun? Kasi pareho po tayo. Kung kanina, tinanong ko kanina, sino rito nagda-doubt? Lahat po tayo nagkakaroon ng doubt. Kabila ng, alam natin siya yung King of Kings and Lord of Lords and Savior of all. And only Savior, pero sa kabila nun, meron tayong doubts in our situations. Pero alam niyo po, ina-acknowledge ng Lord yan. Sabi sa katabi mo, naiintindihan ka ni Lord. Hindi po kasi tayo robot, tao po tayo. May mga real struggles po tayo dito sa mundo. At alam niyo po, si Jesus, hindi niya po sinansala yung disciples niya. Ibig sabihin, what we feel when we doubt is valid. Ina-acknowledge ng Panginoon yan. At alam niyo po, even si Thomas, dun sa huli nating binasa, isa dun sa 12, 11 na nung sumunod, may mga moment po siya na ganun. Ang sabi niya po dun sa John 20, no, sabi, kung maniniwala lang ako, unless. Ang sabi niya, one of the 12. Pansinin niyo po, bakit po siya nag-doubt? Ito po mga kapatid, just be aware, ha? Okay. One of the 12 disciples, sino? Thomas, was not with the others when Jesus came. Bakit siya nagkaroon ng doubt? Absent. Alam niyo po, ang hirap minsan kausapin pag palaging absent. Yan, katulad ngayon, nagpipreach ako, mga absent yung word ko. Kung absent ka nung nakaraan, sabi mo, ako na naman pinapatamaan ni pastor. Absent. Naintindihan niyo, bakit nag-doubt? Absent. Tama? O maaring present man siya nung sumunod, pero late. Yun pa, isa, tingnan niyo. Absent.
Nung sinabi, absent late, ako na naman pinapatamaan. Hindi kita pinapatamaan, kaya lang merong moments of doubt is because you are not present. Si Thomas na po, kasama na ni Lord 3.5 years. Nag-doubt pa, bakit? Ano lang dahilan? Nung nandun kasi si Lord at andun yung mga disciples, nag-cell group sila, absent. Sabi mo sa katabi mo, see you next week. Diba? Tanong ko sa inyo, tama ba yan? Pag nag-preach yung sa leader mo, pag nag-preach si pastor tungkol sa mga absent late, kung ikaw yung absent at late nung nakaraan at late kanina, gagalit ka. Ma-offend ka. Doon nagsimula yung doubt kay Thomas. Because on the time of meeting, wala siya. Kaya ulitin mo sa katabi mo, pwede mo bang kalabitin mo yung dulo ng balikat ng iyong katabi at sabihin mo, see you next week. Yung pala absent talaga po yun ang nagda-doubt, kapatid. Ayun, linaw oh. Meron ka bang kilala sa cell group mo? Pala absent. Ayun. Sabihin niya, ako na naman topic ni pastor. Di ba? Bakit may ganon na hindi naman talaga ganon? Kasi ang dapat naman kasi palagi kang present. Nung tumawag si Lord, ano yung unang-una niyang call? Come! Bago yung follow me, I'll make you fishers of men. Unang-una is come. Kaya we need to acknowledge for you to experience higher faith or greater faith, you need to be always available. Kailangan palagi kang available. Tama po ba mga kapatid? Andyan pa ba kayo? Tingnan niyo po, nung time na wala siya, okay? Kaya alam niyo na pag bakit ako nagda-doubt? Ay, umabsent ako. Saan? Yung devotion mo, umabsent ka. May kulang. Ano pa? Cell group mo, umabsent ka. Kasi pag umabsent ka sa devotion mo, check ka na sa leader mo. Hindi ka na rin na-attend. Kasi bakit? Nakakahiya. Nagiging kabayo ka tuloy. Hiya. Di ba? Nagiging kabayo ka tuloy. Hiya. Hindi ka na rin na-attend ng church. Bakit? Andun yung sa leader mo. At check up, hindi yung devotion mo. Lalo kung nagtitraining ka, malamang hindi ka na mag-training. Bakit? Check upin yung devotion mo sa training. Amen? Ano lang layunin? Bakit i-check? Para makita yung maturity mo. Para makita kung nagpo-progress ka. Andyan po ba kayo mga kapatid? Kaya lang yung absent natin, yan ang nagiging problema. Sabi sa katabi mo, huwag ka na umabsent. Huwag ka na umabsent. Okay ba? Okay po, may natututunan? Grabe, verse 24 pa lang, no? Ang tindi na ng revelation, amen? Verse 25, tingnan niyo po, they told him, tingnan niyo po, may balita. Bakit negative yung dating sa kanya? Kasi wala nga siya eh. Okay? Bakit may doubt? Wala nga siya eh. Okay po. Di ba yung sinabi ni pastor yan sa madali lang yan. Hindi niya alam, hindi niya maintindihan. Bakit? Wala siya. Ano mga kapatid? Andyan po ba kayo mga kapatid? Okay, ang tingin niya pa pinapatamaan siya, di ba? Hindi po, wala pong gano'n, di ba? Mahal ko po kayong lahat, mahal tayong lahat ni Lord. Amen? No, kaya lang masakit po talaga yung salita ng Lord. At minsan, nagkakaroon tayo ng confusion and doubt. Bakit? Kasi nga po wala tayo. But hindi dahil, at valid pa rin sa Lord yun. No, tingnan niyo po, verse 25. Sabi, they told him, we have seen the Lord. But Thomas replied, hindi ako maniniwala, liban na makita ko yung butas ng mga pako sa kanyang kamay at mailagay ko yung daliri ko sa kanyang tagiliran doon sa sugat niya. Grabe, no? Kaya lang, kung titignan niyo po, si Thomas yan, kasama ni Lord. Pero, makita po natin, he was known as Thomas the Doubter. Pero alam niyo po, hindi po siya nagda-doubt dahil mahina po yung faith niya. Nagda-doubt siya kasi mahal na mahal niya ang Lord. He really cares for the Lord. Mahal na mahal niya ang Lord, kaya siya nagda-doubt. Inaalam niya talaga, totoo ba yung pangako ng Panginoon talaga? Mahal ko si Lord eh. Alam niyo po, the mere fact that you are doubting is the mere fact that you truly believe in God. Kasi sa kabila ng doubt, lahat tayo nagtaas ng kamay dito, pero nandito ka pa rin. Pwede niyo bang congratulate yung katabi niyo at palakpakan natin ang Lord sa buhay ng katabi niyo? Amen.
Bakit? Hindi dahil sa masakit, hindi ka naiire. Naintindihan niyo pa ibig sabihin? Di ba? Parang manganganak yan noon. Hindi naman po ako, lalaki po ako. Pero nakakita po ako ng mga babaeng manganganak, mga nanay na manganganak. Grabe po, hindi dahil sa masakit, walang laman o walang mangyayari. Kaya nga po mayroong sakit kasi mayroon ng parating. Are you listening mga kapatid? No, bagkus kaya po mayroong breakthrough kasi mayroon munang breaking. Kaya kung ikaw ay mayroong pinagdadaanan, ikay nalulungkot at nalulumbay. Sa panahon na to, kapatid, malapit na ang breakthrough mo. No, andyan na yung breakthrough mo. Amen. No, pwede mo encourage yung katabi mo, andyan na yung breakthrough mo. Alam niyo po, si Thomas, nung bumalik, yung kanyang duda, naging devotion. Yung kanyang big D na duda, naging big D na devotion. Ano po yung sabihin? Alam niyo po, si Thomas po, nagduda po siya. Pero alam niyo po, sa kabila ng kanya pong pagdududa, ito po yung nag-lead sa kanya para lumalim yung kanyang pananampalataya at naglingkod po siya sa Panginoon. I'd like to go lang po, tingnan niyo po itong mga verses na ito. No, in John 20:26-28, tingnan niyo po ito. Ano sabi? 8 days later, the disciples were together. No, nag-meet na sila. Ano na? Of course, hindi na siya absent. Pag ikaw ay present, may revelation. Naintindihan niyo? No, sino rito, sabi mo, salamat nakarating ako ngayon. Kanta ng message. Eh yung iba, di nga. Bakit? May duda? Absent. Or pwedeng nandyan ka, pero you are physically present, but you are mentally and emotionally and soully absent. May kasama pa ba ako? Kasi yun lang yung reason. Tingnan nyo, kasi nandun na siya, after 8 days, the disciples were together again. And this time, Thomas was with them. Wow! And the doors were locked. But suddenly, sarado pinto, grabe, supernatural. As before, Jesus was standing among them. Wow! Tama, grabe, no? At sabi ng Lord, andun na si Lord, bilang, wow, andun si Lord. Sabi, Shalom. Meaning, peace be with you. Shalom. And Jesus said to Thomas, Thomas, lagay mo yung daliri mo rito, sa kamay, at dito sa tagiliran ko. Sabi niya, huwag kang maging faithless. Believe. Ano yung sagot ni Thomas? My Lord and my God. Thomas exclaimed. Alam niyo po, prior to this, hindi po talaga si Thomas nagda-doubt. Matindi talaga faith niya. Bakit? Ano sabi niyo John 14 verse 5? No, tignan niyo, ano sabi? Lord, ito yung, sabi, Lord, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malaman yung daan? Ito yung John 14:6, di ba? Hindi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Sabihin talagang gusto niyang sumunod sa Panginoon. He's not doubting. May mga area lang na hindi nare-reveal pa sa kanya. John 11:16, ito yung time bago binuhay si Lazarus. Ano sabi niya? Lord, sabi din Thomas said to the rest of the disciples, kasi sabi ng Lord, balik tayo doon. After 2 days, patay na si Lazarus. Binalita una, may sakit. Matay na. Sabi, punta tayo doon. Grabe, ano sabi ni Thomas? Samahan natin siya. Sama tayo para mamatay din tayong kasama niya. Grabe yung faith niya. Pero kahit ang tindi ng faith, pwede palang tamaan ng doubt. And doon, pero after 8 days, dahil present na siya, doon sa John 20, ang ganda ng nangyari. Amen? Kaya sabi muli sa katabi mo, huwag ka na kasing umabsent. May cell group kasi umattend ka. Sabi mo, pag may training kasi, umattend ka. Kasi, yung pagiging isolated, tingnan niyo po bakit.
Tingnan niyo po ewan ko sa inyo kung may nag-bonfire na sa inyo o nagluto kayo ng ihaw. Tingnan niyo po, di ba naglalagablab yung mga kahoy? Di ba, naglalagablab. Subukan niyo, ito po, kung hindi niyo pa nagawa, o kung nagawa niyo na, no? Yung pinakamaapoy doon sa lahat ng kahoy na yon, tanggalin mo doon. Yung pinakamaapoy, yung nakita mo, pinakamaapoy, tanggalin mo doon, ihiwalay mo. Ano mangyayari? Doon pa lang sa pagkatanggal mo sa kanya doon, namatay na yung apoy, magiging baga na lang. Mamaya, mamumuti na. Mamaya, wala nang init. Pero lahat ng nandito, tuloy-tuloy. 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 The enemy, para patayin yung apoy mo, ang ministry niya, isolation. Isa-separate ka lang niya. And your separation will create doubt tulad ni Tomas. Are you listening? Na kahit solid yung faith niya hanggang kamatayan, susunod siya sa Lord. Nagkaroon siya ng duda dahil lang wala siya. Pero alam niyo po, nakakatuwa kasi bakit? Yung verse 28, meron ng revelation. Sino rito naniniwala? No? Pagka nandun ka palagi, may revelation ng Lord. Di ba? Yung nag-devotion ka, grabe, ganda ng word ni Lord. Di ba? Umaten ka na church, wow, grabe katugon ng devotion ko, yung preaching ni pastor, ang tindi. Tapos umaten ka pa sa cell group, grabe yung tinuro ni ate, ni kuya. Akmang-akma sa sitwasyon ko. Grabe yung school of leaders, yung destiny training, yung life class, grabe, nakaka-relate ako doon sa tinuro. Pati yung nag-testify doon sa mga pinanood namin, grabe, bakit? Bakit nag-increase yung faith? It's because you're just present. Kaya po, very powerful yung tawag ng Lord, yung first word that He said, yung early calling ng disciples, come. Sabi sa katabi mo, please do come. Please do come. Amen. Alam ko po ngayon, mainit, mas masarap po sa outingan ngayon sa dagat. Pero please do come. Are you listening? Last Friday po, outing ng mga staff ng school. Outing ng staff ng school. I was looking for, of course, kung family ang reason ko, that's valid. Kaya lang pag Friday, may cell group po ako. Pag Friday po, mayroon tayong Friday prayer connection na po dito ngayon. Nagsimula na po. Binalik na po natin. Dati po kasi mayroon talaga yan. Na nag-off lang nung pandemic, but binalik na po natin ng Friday. But the thing is, iba yung pakiramdam ni Ann, and I really had a reason para po ako ay magstay. To meet the cell, of course, si Ann, tignan, meet yung cell at mag-lead po ng Friday. Andyan po ba kayo mga kapatid? Okay. But I chose to do that. Okay? Bakit? Kasi po, I want always to do what pleases the Lord. Let's make that decision na kahit meron kang doubt in your life, in your situation, no, bakit sa kabila ng ginagawa namin paglilingkod, nagkaganito yung aking sitwasyon, nagkaganito yung aking pamilya. Pero kapatid, hindi po tayo excuse, nasa mundo pa tayo. And your doubt is valid. Hanggat nasa lupa po tayo, there are moments that we might doubt. Bakit? Wala pa tayo sa langit. Hindi pa talaga na-fulfill yung lahat ng pangako ng Panginoon. Pero alam niyo po, si Thomas po, revelation na po sa kanya yon. Alam niyo po si Thomas na doubter, actually hindi na siya dapat tawaging doubter. Bakit? Kasi si Thomas po, naging missionary po siya. He preached, no, at alam niyo po, yung Thomas doubter na to, nag-preach po siya sa India. Siya po yung ginamit sa India. And he became a missionary in India. At may nagsabi sa kanya na huwag ka na mag-preach, huwag ka na mag-preach. Pero sa kabila nun, nag-preach pa rin siya sa India. At yun yung dahilan kaya po siya pinatay. He was persecuted. And he became a martyr. Pinatay po siya. Alam niyo po, yung doubt ni Thomas, naging devotion.
Nabago po yung kanya pong buhay. I don't know, may mga nagda-doubt po rito, but I pray that God will turn that doubt ngayon pa lang into devotion. Your life will never be the same, and I know that. Kaya kapatid, kung minsan yung duda po, parang sumisilip, kumakatok-katok, okay? At minsan parang nandyan, no? Parang, alam mo yun, nagpipray tayo ng kagalingan pero hindi pa dumarating. At alam niyo po, meron kang kilala na, alam mo, bata, nagsimula siya, nag-Sunday school, nagagabayan mo yung anak mo, malalim sa faith, pero eventually, yung anak mo parang lumalamlam yung faith. Nung nag-college, lalo na bumitaw siya sa Panginoon, ang hirap po magtiwala. Nagkakaroon tayo ng doubt. We have yung situation sa buhay po natin. Or maybe ikaw mismo, nakakaranas ka, dahil may mga bagay sa buhay mo na nangyari, ang feeling mo ang layo-layo ng Diyos sa'yo. But ang itatag pa rin po natin yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po, yung duda, para po yung, nakakatakot po yan. Para po yung kumunoy, alam niyo yung kumunoy? Yung kumunoy, quicksand, na dahan-dahan lulubog ka, the more you fight. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon, hindi niya po tayo hinihiya sa panahon na tayo nagdududa. Yung pa yung panahon na tayo po'y minimit ni Lord. Tulad ng mga alagad, hindi niya po minali yung mga alagad, minit niya po yung mga alagad. At nakakatuwa po kasi, alam niyo po, sabi po nung mga awit, I'd like to close here, sabi nung Psalm, okay, pero gusto ko po banggitin, si God po, He is not distant po. Kaya sabi niyo, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ito po yung awit ng pastol. Awit po ni David. Na ano nakita niyo po? Na sa kabila na nandun na siya sa shadows of death. Sabi niya, I will fear no evil. Bakit? Dahil sa kasama ko kayo, Panginoon. Maganda po na piliin natin. Na yun yung napakaganda encouragement. Pag tayo po'y nalalagay sa alanganin, ano man ang sitwasyon nating pagdaanan, dahil hindi natin binitawan yung ating pagtitiwala sa Panginoon, kahit yung sitwasyon natin parang out of control, pwede mo pa rin sabihin, ano't ano man mangyari sa akin, may buhay na walang hanggan ako. Amen? Ano't ano man mangyari sa atin, may buhay na walang hanggan ako. At alam ko, nandyan ang Panginoon, kasama ko ang Panginoon. I'd like to quote this, God is not distant in your doubts. Perhaps andun pa nga talaga yung Panginoon. Kasama mo si Lord. Alam niyo po, nung ako po ay nasa ICU, sa akin po, doon ko na-realize na ang blessing po ay yung magising ka lang sa umaga. Alam niyo po, kaya pag nagising lang ako sa umaga, I just take a shot doon sa pagkain ko, lalo mag-almusal ako hanggang doon sa window, thanking the Lord na buhay ako. I just thank the Lord na nakakakain ako, na yung pagkain ko hindi dumadaan sa tubo. Kasi meron, blend pasteurized na yung feeding nila, dumadaan na lang sa NGT. I thank the Lord kasi wala man lang akong bathroom privileges, pero pag-excrete pa rin ako. Naka-diaper nga lang. Pero I thank the Lord pa rin kasi may mga nurses ako na maglilinis sa akin. At salamat sa Panginoon kasi every time meron akong asawa doon sa tabi ko. Meron akong angel sa tabi ko. Every time na meron ng visiting hours. Marami kasi po hindi na ganon. Sa kabila po noon, nabattle ko po yung doubt situation sa life ko. Bakit? Kasi nakita ko po kasama ko ang Panginoon. Nakita ko po na ano man ang sitwasyon na pinagdadaan ako, God is there with me. So, ibig sabihin po, kahit may mga question tayo, at minsan yung tanong natin walang sagot, don't get lost in faith. God understands your situation. Kaya ka merong doubt kasi buhay ang pananampalataya mo. Alam niyo po ba yon?
Kaya tayo may duda kasi buhay pala yung faith natin. Naniniwala kasi tayo dun sa pangako ng Lord, kaya lang hindi pa dumarating. At pangalawa, yung faith po natin, yung faith po, hindi po talaga siya absence ng doubt. Alam niyo po ba yung faith? Ito po yung tapang na magpapatuloy tayo sa kabila na may mga pinagdadaanan tayong hindi natin maintindihan at mga bagay na hindi natin masagot. Yun ang pananampalataya. It's not the absence of doubt, but it's the perseverance of trusting the Lord kahit hindi natin maintindihan yung sitwasyon. Alam niyo po, yung simbahan, yung cell group po natin, ito po yung ating safe place that we need to come, that we need to be vulnerable. Ito po yung tulong na pinadala ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Lord, hindi maganda na yung tao nag-iisa. Kaya hindi po tayo dapat mag-isa sa panahon na tayo nagdududa. Yan ang pinakamaling gagawin natin. Pag tayo nagdududa, you need to connect your life to your cell leader, to your pastor, and you need to be vulnerable for you to be healed, for you to be forgiven. Amen? At simbahan po yan. Yan po ang design ng Lord. Kaya po nag-establish siya ng 12 bago siya umalis. Kasi alam niya po yung mga disciples niya, hindi kakayanin kung mag-isa lang sila. Kaya hindi po si Lord isa lang ang ni-raise up. He raised up 12. Pinalitan po nila yon yung nagpakamatay. And the rest is history. At si Jesus, may mga small group palagi siya. Tinatagda po yun. Malinaw na sa kanila. Hindi lang sila large gathering, but meron silang small groups. At alam niyo po, gusto ko sabihin sa inyo, nagda-doubt ka ngayon, welcome yan sa Lord. Pwede mong ibukas yung iyong puso sa Panginoon. Pwede mong iiyak sa Diyos. Pwede mong tanungin ng Panginoon. Welcome yan sa Lord. Valid yan. At ina-acknowledge ng Lord yan. At alam niyo po, binibuild niya po tayo bilang world changers. Bakit? Sa kabila ng mga tanong natin hindi masagot, tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Kanina nagtaas ng kamay yan. Pero alam niyo po ba, sa kabila ng duda niya, tulad po ni Tomas, pwedeng gamitin ng Panginoon yung katabi mo. Kung tulad din siya ni Gideon, siya yung pinakamahina sa lahat ng mahina at nagdududa siya, kung talagang kasama niya ang Panginoon, pwede siyang gamitin ng Panginoon. Amen? Kayang gumawa ng malaking bagay ng Diyos mula doon sa mga taong mukhang walang kakayanan, sa mga taong nagdududa sa kayang gawin ng Panginoon. At totoo ba nakasama ko yung Panginoon? Amen? No, kaya po, piliin po natin, magtiwala tayo sa Lord sa kabila ng ating mga duda. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Because you are with me. Amen. Sino rito naniniwala, kahit na meron kang situation, hindi mo naintindihan, out of control. Pero isa lang alam mo, kasama ko ang Diyos. At dahil doon, ako ay tagumpay na. Amen? Yung naniniwala po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya purihin natin ang Diyos. Let's praise Jesus. At sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Let's come before the Lord. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. If you're that person, na Lord, I feel alone. I feel, Lord, may mga questions akong hindi masagot. Lord, I'm so hurt, God. At Lord, ang masakit pa, pamilya ko. At di lang pamilya, spiritual family ko yung nakasakit sa akin, naka-offend sa akin. Kapatid, that's valid. But it's also a time for you to forgive. Kasi walang perfect. Isa lang ang perfect, si Jesus Christ na lumakad sa daigdig na to. At habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata ng bawat isa, hindi ko alam kung paano po dumating sa inyo yung mensaheng ito. Pero alam ko po, kung nagtaas ka ng kamay kanina, you're a person who doubts. But you're also a person who believes. Kaya habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, just come before the Lord. And just pray with me this prayer. Ulitin mo yung sasabihin ko, Panginoong Yesus, salamat po na hindi niyo po nire-reject yung mga duda ko. Salamat po
Dahil kayo ay palaging nasa tabi ko. Una pa lang, dun sa panahon na ako'y nalilito, sa panahon na I am hurting, sa panahon na ako'y nagtatanong, at naniniwala po ako na kaya niyo pong i-handle yung aking pagiging totoo. Palalimin niyo po yung aking pananampalataya sa mga panahon na ako po ay may mga katanungan. Gawin niyo pong matibay at matatag ang aking pananampalataya. Tulad ni Tomas, na hinanap kayo, sinunod kayo, at kanyang ipinahayag, "My Lord and my God." Gamitin niyo po yung journey ko. Even yung mga duda ko, para dalin ang mga tao pabalik sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito po'y aking dalangin in your name, Jesus. Amen. Kapatid, kung sa oras na ito, nandito ka ngayon, if this is your first time, lalo dun sa VIP natin, no? If this is your first time, you want to receive Jesus Christ as your King and your Lord and your Savior, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, kung ikaw yung taong to, gusto mong magsimula, gusto mong simulan, itatag si Jesus na Hari at Panginoon, tagapagligtas na yung buhay. Kung ikaw yung taong to, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, taas mo lang yung kanang kamay mo at samahan mo ako sa panalangin. Father God, salamat po. Dahil binigay niyo si Jesus para mamatay sa krus, para bayaran ang lahat kong kasalanan. Akin pong tinatanggap yung kanyang ginawa na sapat na nakabayaran sa lahat ng aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at aking tinatanggap at aking itinatatag si Jesucristo bilang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas. Na mula po ngayon at habang ako po ay nabubuhay, siya na po ang masusunod sa akin. Ang buhay na ito ay hindi na po sa akin, kundi sa inyo na. Hinihingi ko po na samahan niyo ko, gabayan niyo ko, upang magawa ko po yung mga bagay na nais niyo. Yamang kayo po ang hari na dapat masunod. Kayo po ang Panginoon na may-ari at kayo po ang tanging tagapagligtas na nagtubos ng aking buhay. Bayad na po ang buhay na to, sa inyo na po ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ako, Diyos. Samahan ako ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumama ka sa panalangin yon, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ikaw ay bahagi na ng pamilya ng Diyos. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Lord noon? Ay, grabe. Kasama mo na ang langit, kapatid. Sa Diyos ang kapurihan.